Nagsimula ang pelikula noong ika-7 ng Oktubre taong 2007, kung saan ang isang pangkat na mga sundalo ang sumailalim sa paghahanda para sa isang mapanganib na misyon sa Afghanistan. Nakilala natin ang isa sa mga sundalo na nagsisilbi bilang kapitan na nagngangalang Sam Cahill. Dahil sa panibagong deployment, kinailangang iwan muli ni Sam ang kanyang pamilya, kaya gumawa siya ng sulat ng pamamaalam kung sakali mang hindi na siya makabalik ng buhay. Ipinagkatiwala niya ang nasabing sulat kay Major Cavazos, at umaasa si Sam na hindi na ito kakailanganin pang ipadala. Bago sumabak sa panibagong misyon, umuwi muna si Sam sa kanyang pamilya upang maglaan ng oras sa kanila. Mayroon siyang magandang asawa na nagngangalang Grace, at dalawang mapagmahal na anak na babae na nagngangalang Maggie at Isabel. Isang responsableng tao si Sam, na ipinagsasabay ang pag-aalaga sa kanyang pamilya at pagsisilbi sa kanyang bansa. Mayroon ring isang kapatid na lalaki si Sam na nagngangalang Tommy, na higit na kabaligtaran niya. Kakalaya lang niya mula sa kulungan matapos pagdusahan ng kanyang sentensya dahil sa kaso ng pagnanakaw ng bangko. Bagamat alam niya ang kanilang malaking pagkakaiba, mahal na mahal ni Sam ang kanyang nakababatang kapatid. Habang sinundo ni Sam si Tommy, naghahanda ng hapunan si Grace para i-celebrate ang paglaya ni Tommy. Maya-maya pa, dumating na si Tommy at sinalubong siya ni Elsie, ang kanilang stepmother, at maging ang kanilang ama na si Hank, na isa ring veterano sa digmaan. Sa gabing iyon, matapos ipagdasal ang pag-uwi ni Tommy at ang ligtas na pag-alis ni Sam, ang buong pamilya ay sabay-sabay na naghapunan. Gayunpaman, naging tensyonado ang mga bagay-bagay dahil mararamdaman ang pagkamuhi ni Hank sa kanyang bunsong anak na si Tommy, kung saan pasimple niyang ipinagkukumpara ito kay Sam. Why don't you try mimicking your brother, huh? For change? Dad, this food is great, Elsie. Thank you. Compared to what? Prison food? Tommy! Nag-walkout si Hank sa hapagkainan dahil sa pagkainis. Nang matapos ang hapunan, nagpaalam na si Tommy ngunit hindi niya nakalimutan na paalalahanan si Sam na mag-ingat sa kanyang deployment. Kalaunan ng gabing iyon, nilapitan ni Grace si Sam sa banyo, kung saan tinanggal ng pansamantala ni Sam ang kanyang wedding ring at ibinigay ito kay Grace. Hiniling niya sa kanya na kumuha ng maraming litrato ng kanilang mga anak habang siya ay wala. Pagkalipas ng 5 araw, nakabalik na si Sam sa Afghanistan, kung saan binivideohan niya ang lahat ng kanilang nadadaanan. Kalaunan, sakay ng chopper si Sam kasama ng kanyang mga tauhan upang magsuri sa lugar, ngunit nangyari ang hindi inaasahan, ang kanilang helicopter ay tinamaan ng missile ng mga kalaban, dahilan upang mag-crash sila at walang nakaligtas. Agad na binisita ng 2 military representative ang bahay ni Sam upang ihatid ang malungkot na balita. Bagamat wala pang sinasabing salita ang 2 opisyal, tila alam na kaagad ni Grace ang dahilan ng kanilang pagbisita. What's wrong? Kinagabihan, magdamag na pinanood ni Grace at ng kanyang mga anak ang mga video ng kanilang ama noong nabubuhay pa. Sinubukan rin ni Grace na tawagan ang telepono ni Sam ngunit wala siyang natatanggap na tugon. Bigla niyang narinig ang pagdating ng sasakyan ni Sam, ngunit ito pala ay si Tommy na hiniram ng patago ang sasakyan. Buong akala ni Tommy ay galit lang sa una si Grace dahil sa paghiram ng sasakyan, ngunit nabigla siya nang ipaalam ni Grace na patay na si Sam. Sam's dead. He crashed. Why didn't anybody call me? We've all been trying, Tommy. Labis na nagulat si Tommy sa balita at sinisi pa si Grace dahil sa pagpayag na umalis si Sam. Pumunta si Tommy sa bahay ng kanyang ama, kung saan naabutan siya ni Elsie na nakaupo sa labas. Pumasok siya sa loob kung saan naabutan niya si Hank na umiinom ng alak at inalok siya, ngunit tumanggi si Tommy. Kalaunan ay ginanap na ang libing para kay Sam at sa iba pang kasama nitong nasawing sundalo. Pagkatapos ng seremonya, ipinahayag ni Major Cavazos ang kanyang pakikiramay sa pamilya ni Sam, at malungkot rin na ibinigay ang sulat ni Sam para kay Grace. He was a good friend, good Marine. Dahil sa nakainom ng kaunti si Hank, sinubukan ni Tommy na hingin ang susi ng sasakyan upang siya na ang magmaneho pauwi. Gayunpaman, nagresulta lamang ito sa isa pang pagtatalo sa pagitan ng dalawa, kung saan inirekomenda ni Hank kay Tommy na maghanap ng trabaho upang makabili ng sarili niyang sasakyan. Nagpatuloy pa si Hank sa pangmamaliit niya kay Tommy at pagkukumpara nito kay Sam. Naging dahilan ito upang ungkatin ni Tommy ang kanilang nakaraan, kung saan binanggit niya ang pagiging lasenggero ni Hank at pangmamaltrato nito sa kanilang ina, gayon din ang pagpilit nito kay Sam na maging isang sundalong katulad niya. Never could make me proud. Oh, for Lord's sake. That is a sin. Stop! Kalaunan ay nagpas siyang maglakad na lang pauwi si Hank dahil sa nangyaring eksena.
Kinagabihan, natatakot pa si Grace na buksan at basahin ang laman ng sulat ni Sam, kaya itinabi niya muna ito ng pansamantala. Bumalik ang eksena sa Afghanistan, kung saan nabunyag na buhay pa pala si Sam at isa nitong kasamahan na si Private Joe Willis. Nakaligtas sila sa nangyaring crash, ngunit ngayon ay nabihag sila ng Taliban at ikinulong sa ilalim na selda. Agad na sinabihan ni Sam ang kanyang sundalo na huwag magbibigay ng anumang impormasyon sa mga kaaway kahit anong mangyari. Sinabihan niya rin ito na mula ngayon, wala na siyang pamilya at ang tanging kilala niya ay ang kanyang kapitan na si Sam. Yes, sir. Sa kabilang banda, ang lasing na si Tommy ay tinawagan si Grace sa kalagitnaan ng gabi upang humingi ng tulong para sa kanyang hindi nabayaran na alak. Pinagbantaan kasi siya ng bartender na kapag hindi ito nabayaran, isusumbong siya nito sa opisyal dahil sa paglabag ng kanyang parole. Napilitan si Grace na pumunta sa bar upang bayaran ang mga alak at iuwi si Tommy. Tommy, I have 2 little girls sleeping in a parking lot at 3 in the morning. You think you're funny? Kinaumagahan, nagising si Tommy dahil sa ingay ni Maggie, na gumagawa raw ng pancake kasama ni Isabel upang hindi na maging malungkot ang kanilang ina. Stop it. No. Come on. Maya-maya, dumating si Hank at hindi niya inaasahan na naroon rin si Tommy. Humingi ng tawad si Hank sa kanyang anak para sa naging sagutan nila kahapon, kung saan inamin ni Tommy na mas matalino naman talaga si Sam kaysa sa kanya. Hindi ito sinang-ayunan ni Hank at sinabing madali lang kasing sumuko si Tommy sa lahat ng kanyang ginagawa hindi tulad ni Sam. Pagkatapos umiyak ni Hank dahil naalala muli si Sam, I cut my throat to bring him back, Dad. inireklamo niya ang pagiging magulo ng kusina ng bahay ni Grace. Samantala, nakadungaw sina Sam at Joe sa labas kung saan nakita nila ang pagdaan ng kanilang chopper, kaya napagtanto nilang pinaghahanap pa rin sila ng mga kasamahan. Kumuha ng bato si Sam at sinimulang sirain ang takip ng kanilang kulungan, ngunit bigla silang pinagbantaan ng baril at saka pinatungan ng mas malaking bato ang takip. Pagbalik sa bahay, dahil sa sinabi ng kanyang ama tungkol sa magulong kusina, humingi ng tulong si Tommy sa kanyang mga kaibigan upang ayusin ito. Nagulat at nainis si Grace tungkol dito dahil sa biglaan at hindi pagsabi sa kanya ni Tommy. You have to run these by me. Can I get you guys coffee, something? Maybe a beer? I would like a beer too. 2 buwan na ang lumipas mula nang mabihag sila ng Taliban, at habang patuloy na kalmado si Sam, si Joe ay mas nagiging balisa dahil napagtanto niyang pinapatay sila sa gutom. Nagalit si Joe sa kanyang kapitan dahil sa pagligtas pa sa kanya, sinasabing mas mabuti pang nalunod na lang siya sa lawa at namatay. Di nagtagal ay napansin nila ang mga miyembro ng Taliban na nagtatalo, kaya pinaalalahanan muli ni Sam si Joe na huwag magsabi ng anuman sa kanila. Nang tila nagkaroon na ng desisyon ng mga terorista, isinakay nila ang 2 sundalo sa kanilang sasakyan upang dalhin sa ibang lokasyon. Pagkarating nila, iniharap sila sa leader ng grupo, at gayon din ang isang miyembro ng mga Taliban. Lumalabas na ang teroristang ito ay tinawagan ng kanyang buntis na asawa gamit ang satellite phone na naging dahilan upang mabunyag ang lokasyon ng grupo. Pagkatapos na barilin ang nasabing miyembro ng Taliban, sinabi ng leader sa mga sundalo na ito ang kanilang bansa at hindi dapat makialam ang mga Amerikano. Kailangang iparating ni Sam ang mensaheng ito sa Amerika, kung hindi ay pipilitin silang gawin iyon. Habang patuloy na nagluluksa si Grace sa pagkawala ng kanyang asawa, patuloy pa rin ang ginagawang renovation sa kusina, kung saan isinama pa nila ang 2 bata. Aksidenteng natabig ni Maggie ang pintura, dahilan upang matapon ito sa isang lalaki. What are you doing? Painting. Agad na kumilos si Grace at kumuha ng maipapalit sa suot ng lalaki mula sa closet ni Sam, ngunit bigla muling naalala ni Grace si Sam kaya kinuha niya ang lahat ng damit nito at ibinigay sa lalaki. Take it all. I don't need all this. She didn't have to give me all this. Take it all, man. Lumipat ang eksena kay Sam, na nakagapos habang pinapanood ang pagpapahirap na ginagawa kay Joe. Fuck! Shut up! Don't give him anything! Private! Your life depends on it! Dahil hindi na matiis ni Joe ang lahat ng pagpapahirap, napilitan siyang magsalita sa tapat ng camera, kung saan binanggit niya na hindi dapat makialam ang kanyang bansa sa Afghanistan dahil pag-aari ito ng mga tao dito.
Ipinanood rin kay Sam ang video ni Joe, kung saan nagbanta ang isa sa mga leader na alam nilang may 2 anak si Sam. Samantala, natapos na ang kusina at sinurpresa si Grace ng kanyang pamilya para sa kanyang kaarawan. Bagamat binati siya ng lahat ng malapit sa kanya, ramdam pa rin ni Grace ang pangungulila kay Sam. Nang maglaon, sumapit na ang winter, at habang sila'y naglalakad papuntang parke, sinabi ni Isabel kay Tommy na mahal ng lahat si Maggie dahil cute siya kaysa sa kanya. Sinabi ni Tommy sa kanya na mahal rin siya ng lahat, at katulad siya ng kanyang ama na matapang, at ng kanyang mapagmahal na ina. Maya-maya pa, nakarating na sila sa ice rink kung saan silang lahat ay nagbonding at nagpalipas ng oras. Isang araw, binisita ni Tommy ang empleyado ng bangko na kanyang binaril at pinagbantaan noong panahon ng pagnanakaw upang humingi ng patawad. Kinagabihan ay ikinwento niya kay Grace ang lahat ng nangyari. Binanggit niya na hindi umano makatulog ng maayos sa loob ng 3 taon ng empleyado dahil sa takot na balikan siya ni Tommy. Matapos ipaliwanag ni Tommy na hindi niya yun gagawin, pinatawad na siya ng babae at pareho silang umiyak. Nang marinig ang lahat ng iyon, sinabi ni Grace na proud siya kay Tommy. Binalikan nila ang high school days nila, kung saan binanggit ni Grace na hindi niya nagustuhan si Tommy noon dahil lasinggero at basagulero ito. Inalala pa nila ang kanilang mga nakaraan, at kalaunan ay naghalikan sila. Nang matauhan si Grace, lumabas siya sandali upang magpahangin, habang si Tommy naman ay napaiyak at umalis na rin. Magpahanggang ngayon ay hindi pa rin binubuksan ni Grace ang sulat ni Sam, at sa halip ay patuloy itong itinatago. Samantala, nagpapatuloy pa rin ang ginagawang pagpapahirap ng mga terorista kina Sam at Joe. Isang araw, binigyan si Sam ng isang bakal na tubo at inutusan siyang patayin si Joe. Dahil nabunyag na lahat ni Joe, naging pabigat na lang siya sa Taliban. Noong una ay hindi pumayag si Sam sa gusto nilang ipagawa sa kanya, ngunit tinutukan siya ng baril habang ipinapaalala ang kanyang pamilya. Sinabi rin nila na kung hindi ito gagawin ni Sam, pupugutan na lang nila ng ulo si Joe. Dahil sa labis na pressure na naramdaman ni Sam sa mga oras na iyon, napilitan siyang hampasin si Joe ng paulit-ulit hanggang sa ito'y mawalan ng buhay, at ang lahat ng iyon ay nakarecord sa camera. Sa kabilang banda, bumisita muli si Tommy sa bahay ni Grace upang maglagay umano ng mga decorative panels. Kapwa sila ay nahihiya sa isa't isa dahil sa nangyari noong isang gabi. Ipinahayag ni Tommy na masaya siyang nakikita palagi ang mga bata, at masaya rin si Grace dahil sa nabibigay na kaligayahan nito sa mga anak. Maya-maya pa, dumating si Hank at nagulat siya sa pagiging magaling sa pagkumpuni ng mga bagay-bagay ni Tommy. Isang araw, ang kampo ng Taliban ay inatake sa wakas ng mga sundalong Amerikano, kung saan napatay nila ang isa sa mga leader na gusto na sanang barilin si Sam. Ang kamera ng mga terorista ay nasunog, at matapos ang mahigit 2 buwang pagkabilanggo, sa wakas ay nagawang mailigtas ng mga sundalong Amerikano si Sam. Cahill, is that your name? Is there anyone else with you? Habang naglalaro ang mga bata kasama si Tommy sa labas, nakatanggap ng tawag si Grace na nagpaalam sa kanya ng magandang balita na buhay pa si Sam. Kalaunan ay sinundo ng buong pamilya si Sam sa airport, nagagalak dahil muli pa nila siyang makakasama. Nang makauwi, agad na ipinakita ng mga bata ang inayos nilang kusina, at sinabing tinulungan sila ni Tommy at ng mga kaibigan nito. Pagkatapos ay humiga si Sam sa kama katabi ang kanyang asawa at mga anak, nagpapasalamat sa pangalawang pagkakataong ibinigay sa kanya. Gayunpaman, dahil sa mga nakakatromang naranasan niya sa kamay ng mga terorista, mapapansin ang pagiging tahimik at pagbabago ng ugali ni Sam. Noong isang beses na nasa banyo si Sam, nilapitan siya ni Grace at hinalikan ang kanyang mga sugat sa likod, ngunit pinaalis siya ni Sam at sinabing kailangan niyang tapusin ang kanyang ginagawa. Nakita at nabasa ni Tommy sa dyaryo ang patungkol sa pagsagip kina Sam at Joe, ngunit hindi binanggit doon ang dahilan ng pagkamatay ni Joe. Isang araw, nilapitan ni Hank si Sam at napansin ang malaking pagkakaiba sa ugali nito mula nang umuwi. Sinabi niya rin na alam niya ang nararamdaman ng anak, dahil naging malayo rin ang kanyang loob sa kanyang asawa at kanilang magkapatid noong umuwi siya galing sa Vietnam War. Habang naglalaro sa ice rink, napansin ni Sam ang pagiging malapit ng kanyang pamilya sa kanyang kapatid. Nagpasalamat si Sam kay Tommy sa pag-aalaga sa kanila habang siya ay wala, dahil hindi niya ito ini-expect kay Tommy.
Sa hindi inaasahan, biglang tinanong ni Sam kung binembang ba ni Tommy si Grace. Nagulat si Tommy sa kanyang tanong at bagamat mariing itinanggi ito, sigurado pa rin si Sam na may nangyari sa kanila dahil sa tagal niyang nawala at sa paniniwala nilang namatay na siya. Isang araw, bumisita ang naiwang asawa ni Joe kasama ang kanilang sanggol, at ikinwento niya kay Grace ang mga kakaiba nitong panaginip na tila tumutugma sa mga nangyari kina Sam at Joe. Sinabi niya na noong napanaginipan niya si Joe, nakita niya ito na nakaluhod habang nakatingin sa kanya at duguan ang bibig at nalalagas ang mga ngipin. Sa panaginip niya naman kay Sam, ramdam niya umano ang pagkamuhi niya kay Sam dahil sa pagiging buhay nito, kaya pumunta siya ngayon sa kanila upang humingi ng tawad. Tinanong ng babae si Sam kung nakita ba niya kung paano namatay si Joe, ngunit nagsinungaling si Sam at sinabing wala siyang ideya sa pagkamatay nito. Isang gabi, hindi makatulog si Sam, at sa halip ay inayos niya ng sobrang pulido ang mga gamit sa kusina. Nang makarinig siya ng tahol ng aso sa labas, nataranta siya at agad niyang inilabas ang kanyang baril. Paglipas ng ilang pang mga araw, binisita ni Sam ang base ng militar at nakipagkita kay Major Cavazos upang ipahayag na nais niyang bumalik sa serbisyo. Nang kamustahin ng Major ang kanyang pamilya, sinabi ni Sam na hindi niya kayang manatili doon, sapagkat hindi siya naiintindihan ng sinuman. Bumalik si Sam sa bahay at habang sila'y naghahapunan, masayang nagbibiroan ang mga bata. Gayunpaman, masyadong seryoso si Sam at binanggit na walang nakakatawa sa mga sinabi nilang biro. Sinubukang pakalmahin ni Grace ang kanyang asawa, ngunit nag-walkout na lamang si Sam. Ramdam rin ng mga bata ang pag-iiba ng ugali ng kanilang ama, at tinanong nila sa ina kung kailan muling babalik ang kanilang tito Tommy. Nilapitan ni Grace si Sam upang kausapin at tinanong niya kung ano ang nangyari sa kanya sa Afghanistan, ngunit mas interesado si Sam kung ano ang nangyari sa kanila ni Tommy. Inamin ni Grace na naghalikan lang sila at wala nang iba, ngunit kumbinsido pa rin si Sam na may nangyari sa kanila. Nag-walkout muli si Sam at umalis ng bahay, kung saan nakarating siya sa sementeryo upang bisitahin ang puntod ni Joe sa kalagitnaan ng gabi. Nang sumapit ang umaga, naglalaro ang mga bata sa labas noong bumalik ang kanilang ama. Noong una ay natakot si Isabel at sinubukang umatras, ngunit humingi ng tawad si Sam sa kanila, sinasabing nalilito lang siya at magiging maayos rin ang lahat. Sinabi ni Sam sa kanyang asawa na inisip niya ng magdamag ang kanilang pamilya, at na-realize na maswerte siya dahil buhay siya. Sumapit ang kaarawan ni Maggie at ipinagdiwang ito ng pamilya sa bahay ni Hank. Dumating rin si Tommy na may kasamang isang dalaga, at nang pagbuksan sila ng pinto ni Isabel, naabutan niya ang mga ito na naglalampungan kaya nagtatampong umalis ang bata. Ipinakilala ni Tommy ang babaeng kasama niya na nagngangalang Tina, kung saan nagsinungaling siya na matagal na silang magkakilala, kahit nagkita lamang sila kanina. Habang sila'y naghahapunan, nagsimulang magsalita ng walang kabuluhan si Tina patungkol sa militar. Bagamat sinisikuhan na siya ni Tommy upang patigilin, patuloy pa rin ang babae sa pagsasalita. Bigla namang inagaw ni Isabel ang regalong laruan ni Maggie, at kahit pinagbabawalan siya ng ama, patuloy na sinusubukang kumuha ng atensyon ng bata. Sinabi niya na mas laging mahal ng lahat si Maggie kaysa sa kanya at nakukuha ang mga gusto nito. And you were in stupid Afghanistan. Patuloy na naging makulit ang bata at ginagawa ang lahat upang makakuha ng atensyon. Just good, it helps me save money for school and stuff. I have another year to go, but hopefully shift I have to get student loans, my grades. So we're trying to listen to our guest, all right? An RN, yeah. Isabel. Sa huli ay napuno si Sam at pinaputok ang lobo, na naging dahilan upang magalit ang bata at hindi napigilan na magbitaw ng mga masasakit na salita sa kanyang ama. Couldn't you just stay dead? Isabel! Mom and Uncle Johnny have sex all the time! Enough! Nabalot ng katahimikan ng eksena, at lahat sila ay na-shock sa mga lumabas na salita sa bibig ni Isabel, lalong-lalo na si Sam, na iniisip kung totoo ba ang mga sinabi nito. Pinagmaneho pa uwi ni Sam ang kanyang pamilya, at nagpatuloy pa rin ang katahimikan ng bawat isa. Inihiga ni Grace ang kanyang mga anak upang matulog, ngunit humingi ng tawad si Isabel para sa kanyang mga sinabi, na alam niya namang hindi totoo. Hindi niya lang daw gusto ang naging pagbabago ng kanyang ama at mas gugustuhin pang makasama ang kanyang tito na si Tommy, gayon din daw si Maggie. Bumaba si Grace at naabutan si Sam na nakaupo sa sala na may hawak na bakal sa kanyang kamay, at mapapansin na mukhang depressed na ito.
Tinanong niya si Grace kung tulog na ba ang mga bata, at pagkatapos ay tumayo siya sa kanyang kinauupuan upang dumiretso sa kusina at sinimulang sirain ang mga gamit. Suffered! He suffered because of you! Grace! You're my brother! You know how much I love you! Grace, do you know what I... You know what I can do with these hands, Grace! Natigilan si Sam nang biglang dumating si Tommy at nilapitan siya upang yakapin. Ngunit nang sandaling mapansin niyang umalis si Grace, nawala muli sa katinoan si Sam at tinutukan ng baril ang sariling kapatid. Narinig ni Sam ang paparating na mga pulis, kaya lumabas siya upang kumprontahin ang mga ito habang hawak pa rin ang baril. Inutusan siya ng mga pulis na ibaba ang baril at ipinaalam na kilala nila siya bilang isang war hero. I'm no fucking hero! You know what I've done? Hey, it's alright. Just relax. Naging mas tensyonado ang eksena noong nagpaputok sa hangin si Sam at inutos sa mga pulis na barilin siya. What are you gonna do? You gonna shoot me? Jesus, shut the fuck up! This is a family matter! Shut up, he's my brother! Just stop for a second! Just let me talk to him, he's my brother! Dahil sa tuluyan ng nawala sa kontrol si Sam, itinutok niya ang baril sa kanyang ulo at nagtangkang tapusin ang lahat ng kanyang paghihirap. My brother! My brother! Sam! What's going on, Sam? I'm drowning, Tommy. Sa kabutihang palad ay nagawang mapakalma siya ng kanyang nakababatang kapatid, at binitawan ang hawak na baril. Agad na sumugod ang mga pulis upang kunin ang baril at posasan si Sam, bago siya dalhin sa sasakyan. Kinabukasan, sa wakas ay binuksan ni Grace ang sulat mula kay Sam, na nagpapahayag kung gaano niya siya kamahal at ang kanilang mga anak. Na-admit si Sam sa psychiatric clinic para sa mga war veteran, kung saan tinawagan niya si Tommy upang magkasundo na sila. Isang araw, binisita si Sam ng kanyang pamilya at kapatid, at habang naglalaro ang kanyang mga anak kasama si Tommy, nagkausap sila ni Grace. Muling tinanong ni Grace kung ano ang nangyari sa kanya sa Afghanistan at kung bakit niya pinaparusahan ang kanyang sarili, ngunit hindi tumutugon si Sam. Ipinahayag ni Grace na minahal niya si Sam simula noong 16 na taong gulang pa lamang sila, at nagbanta na kung hindi magsasabi si Sam sa kanya, hindi na niya ito muling makikita kahit kailan. Dahil dito, sa wakas ay inamin ni Sam kay Grace na namatay si Joe Willis sa kanyang mga kamay noong sila'y nabihag, at dito na nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa panonood, sana ay nagustuhan mo ang pelikulang ito. Huwag kalimutan mag-like at subscribe, pati na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong Tagalog movie recap.